Sa 100%. 80% sasabit si Sara dito. Patay ka diha. Nako. So ngayon, mga kababayan, ito yung sunod nating pag-uusapan. Kasi mga kababayan, kung sakali man na mapatunayan kung sakaling mapatunayan si Sara Duterte na may nilabag, no, sa batas at makonvict, 'di ba? Makonvict siya, mga kababayan. Ngayon kapag na-convict siya, ano ba ang parusa? No, makukulong siya. Ngayon mga kababayan, itong mga kasamahan ni Sara, pabida-bida, yung mga politikong DDS, katulad kay Olaso, mayor ng Zamboanga, at si Bato de la Rosa na senador na pala absent, nagpasa ng batas na death penalty para sa mga convicted sa plunder. Itong kay Bato, no? Ang batas ni Bato na death penalty para sa mga plunder, yun yung injikan, no? Injikan hanggang sa mamatay. Ito naman kay Olaso ay firing squad. So ngayon mga kababayan, itong mga batas na inihain ni Bato at ni Olaso, si Sara po ang magbibinipisyo dito. Si Sara ang unang example, mga kababayan. Si Sara po ang unang example na magbinipisyo dito sa mga batas ng mga DDS. Ito yung ginawang batas, pakita ko sa inyo, ayan. Bato de la Rosa, Bato file bill seeking, death penalty. Basahin ko lang. Sabi dito, Bato files bill seeking death penalty for plunder. Senator Bato de la Rosa filed Senate Bill 1343 proposing to reinstate the death penalty for plunder seeking to restore Republic Act 8177, which sets lethal injection as the mode of execution. The measure focuses on punishing large-scale corruption. In his explanatory note, De La Rosa cited recent proofs into alleged anomalous flood control project, saying those convicted of a plunder should face capital punishment. So ngayon, Bato files bill seeking for death penalty for plunder. So si Sara po ang unang magbinipisyo niyan, mga kababayan, kung mapatunayan na si Sara ay makonvict dyan sa kasong plunder. Naku po, Bato, dapat inisip mo yan, no? Na si Sara talagang mauuna dyan, mga kababayan. Maniwala kay sa akin, sana aprubahan yan, no? Bukod dyan, mga kababayan, kay Bato de la Rosa, ito si Mayor Olaso ng Zamboanga, sabi niya dito, Bill 6 firing squad for convicted corrupt official. Naku po, patay. Zamboanga 1st District Representative Kemir Adan Olaso filed House Bill 11211 proposing death by firing squad for public officials convicted of graft malversation or plunder by the Sandigan Bayan. The measures would apply to the official for the president down to barangay leaders. Patay ka diha. Olaso said the bill aims to send the strongest message possible that the public funds are sacred and stealing them will not be tolerated, marking a major and controversial shift in the country justice system if passed. Nako. Ayan po si Congressman Olaso, mga kababayan, no? At saka si Bato de la Rosa. Naku, patay ka din ha. Firing squad. Ano bang gagawin dito sa firing squad? Ano to? Palakarin ng 500 kilometro tapos walang inom tubig, walang hinto-hinto habang naglalakad nilalatigo, ganun ba? Mga kababayan, naku po, Diyos mio Marimar, patay ka din ha, mga kababayan. Ano to? Nakatayo ng buong araw, walang upo-upo? Or itali mo siya sa puno ng puro antik? Itali mo sa puno tapos puro antik yung ilalim? Hayaan mo siyang kagatin yung tinggil niya. Or ano to? Bitin nakatiwarik tali ang tinggil?
Nako, mga kababayan, Diyos ko po. Mala Jose Rizal. Si Jose Rizal, naglakad ng napakalayo yun eh. 'Di ba? Diyos ko po, mga kababayan. Nako, pag ito na aprubahan kay Olaso at kay Bato, si Sara Duterte ang unang magbenepisyo ng ganitong death penalty na batas na i-final nila sa Congress at sa Senate. Mga kababayan, ako na nagsabi, kawawa, magaling din sa corruption yan, turo ng ama. Sabi ni Vladimir. Ayan. Ano to? Vladimir. Bukas, sirang-sira ang future ni Sara. Margie, hello po. Hello po, Sir Ken. Good evening. Ayan. Unahin si Sayad. Sa totoo lang, mga kababayan, itong mga pinagagawa ng mga DDS nang akala mo sila ay mga ano, no? Sila yung may mga matatalino, sila yung may mga pinaglalaban. Tapos, ending, yung kapwa lang din naman pala nila DDS, yung magbibenepisyo. God bless the Philippines. God bless President Bongbong Marcos. Sabi ni Freddy Channel, hello po sa iyo dyan. Ayan, bukas sa ICC din sa hapon. Oo, totoo po yan. No? Katulad kay Digong. Mga kababayan, ano na pala nangyari kay Digong? No? Tignan nga natin dito, mga kababayan, kasi kanina nakita ko patungkol ito kay Digong to. Bukas na ibababa ang desisyon ng ICC Appeals Chamber kaugnay ng pagkwestiyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa jurisdiction ng ICC. Nakatutok si Marisol Abdulrahman. Ano daw yan? Nagrally sa harap ng Supreme Court ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon. Panawagan nila, desisyonan na ng Korte Suprema ang habeas corpus petition para iuwi ng gobyerno si Duterte sa bansa mula sa Ito lang ha, kayong mga DDS, kayong mga bobo kayo, ulitin ko sa inyo ha. Ang ICC is no longer part in the Philippines, or the Philippines is no longer member of the ICC. So yung tinatawag ninyong habeas corpus na i-final ninyo dyan sa sa Supreme Court, walang saysayan. Alam nyo, kaya hindi makauwi-uwiin si Digong dito sa Pilipinas. Kaya nga ang lakas ng loob ko na sinabi ko makauwi si Digong, magilit ako ng leeg. Kasi alam nyo bakit? Kung hindi ba naman bobo yung presidente ninyong matanda na yan, piskal daw yan eh. Abogado daw yan. Sabi. Kung hindi ba naman bobo yan, 2019 tinanggal niya ang Pilipinas bilang membro ng ICC. O do you think paano siya makabalik? Hindi nga. Kaya nga hinamon ko kayo, magigilit ako ng leeg pag nakauwi si Digong eh. Paano ba naman makauwi? Hindi naman tanga si Kent na walang pinagbabasihan. Ulitin ko. Halimbawa ha, example ko mga DDS. Galing ka sa Pilipinas. Ha? Kumuha ka ng ticket papuntang Hong Kong. One way lang. Paano ka makabalik ng Pilipinas kung hindi ka bibili ng ticket ulit? Pabalik dito. Di ba? Paano ka makabalik ng Pilipinas kung hindi ka kukuha ng ticket ulit pabalik dito? Kung one-way ticket lang ang kinuha mo. Sige, anong gusto mo mangyari? Sasakay ka sa galon? Magpaanod-anod ka sa laot? Ba, dinaig mo pa yung dinaig mo pa yung butanding na nagutom. Kung gano'n ang gagawin mo. Susubrahan ka sa sunburn doon ba? Baka bago ka marating dito sa Pilipinas, kinakain ka ng pating. Di ba? Yun ang katotohanan. Kaya yung habeas corpus na i-final nyo dyan sa Supreme Court, magpara lang kayo mga tanga. Alam nyo mga DDS, yung ginawa nyo rally-rally dyan sa harapan ng Supreme Court, nagkukos lang kayo ng traffic dyan. Nagkukos kayo ng traffic papuntang Santa Ana. Di ba kayo kalsada dyan mula sa sa Supreme Court?
Street yan, papunta yan ng Robinson, Manila eh. Pag in-street mo yan, diretso Santa Ana yan. Oh, ta-traffic lang kayo dyan, nagkukos kayo ng traffic. Aditine sa International Criminal Court o ICC. Bukas naman, inaasahang magbababa na ng desisyon ang ICC Appeals Chamber tungkol sa pagkusyon ng kampo ni Duterte kung may jurisdiction ng ICC sa kanyang kasong crimes against humanity of murder and attempted murder. Matatandaan noong nakaraang taon, ibinasura ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang pagkusyong ito ni Duterte at sinabing may jurisdiction ng korte sa mga sinasabing krimen na nangyari ng miyembro pa ang Pilipinas ng International Criminal Court. Oh, ito yan. Mga DDS, alam kong hindi kayo bungol, hindi kayo bulag, at hindi kayo ulyanin, pero bobo kayo. Naalala nyo noon in-interview ni Maris Umali, si Dr. Fahad, yung tagapagsalita ng ICC, kung meron bang jurisdiction ng ICC kay Digong. Ang sabi ni Dr. Fahad, hindi ko nakalimutan yan, once na inumpisahang inimbestigahan yan, kahit pa putulin ang ugnayan ng Pilipinas at ICC, tuloy-tuloy pa rin yan. Infinity. Walang katapusan. Naumpisahan na yan, itutuloy na yan. Pangalawa, mga kababayan, hindi naman sana may pasok yang kaso na yan at matutuloy or magkaroon ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas kasi 2019 pinutol nga ni Digong ang ugnayan. Ang problema lang, pumirma si Marcos. O, di tapos ang usapan. Yeah. Pumirma si PBBM na papasukin ng ICC together with the Interpol na may kasamang warrant at arestuhin si Digong. Kung hindi pumirma si PBBM, edi sana walang ICC jurisdiction. Pumayag ang presidente. Oh. Madaling salita, Nato Mamuyak. Mega love shoutout sa iyo, sir, dyan sa Santa Mesa. Taga Santa Mesa ako sa una ba? Sa diha. Taga Santa Mesa din ako. Diyan ako sa may Bimapa. Kaya, 'di ba? Mga kababayan, wala sanang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas para arestuhin si Digong. Ang problema lang sa sobra kasi, sa sobra kasing banat ni Digong kay PBBM, inaraw-araw ba naman, ginabi-gabi, tinatanghali, dugong-dugo, wasak na namamaga, ginabi-gabi, inumaga-umaga. Ihi lang ang pahinga sa pagbanat ni Digong kay PBBM. Edi syempre, si PBBM tao din yan, nakakaramdam ng sakit, nakakaramdam ng galit, nakakaramdam ng hiya. Punong-puno na ang salop, tinapyasan. Pirmahan ng ICC, lumusot ang warrant mula sa Interpol, di aresto ang lolo nyo. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kababayan, Mamarites Musne sa Purisa kagaling. Nakatira din ako sa Purisa, ma'am. Diyan malapit sa PUP. Di ba paglabas mo dyan sa Jollibee, dyan kami nakatira sa may GSIS. Dati, binaha. Puro nakaw kasi dyan, ma'am. Mag-iwan ka ng chinilas, nawawala yung chinilas mo sa labas. Pati sinampay mo, nawawala. Puresa din ako dati. So, yun mga kababayan. Yun ang katotohanan. 'Di ba? Kung hindi kasi binaboy ni Digong Marcos, inaraw-araw, ginabi-gabi, tanghali, umaga, hapon, binayo ng binayo, dugong-dugo, magang-maga. Sabi ni PBBM, who do you think you are? I'm still a human. I can feel the pain. I can feel the pain living in your eyes. And I know how hard you try. Pirmahan ni BBM. Pumasok ka dito Interpol. ICC. Arestuhin news Digong. Abangan nyo na sa airport. Animal na yan. Diba? Nangyari. Anong nangyari kay Digong ngayon? Kolong. 'Di ba? Tapos ngayon, sasabihin ninyo, tatanungin niyo kung may jurisdiction ba ang ICC? Meron sa pag-aresto. Pero kung tanungin ninyo, meron bang jurisdiction ng ICC para ibalik si Digong? Wala. Bakit?
Hindi naman tayo membro. Ulitin ko sa inyo, mga DDS, no? Ang makakapagpauwi lang kay Digong, si BBM. Puntahan ninyo sa Malacanang, kausapin ninyo yung tao, lumuhod kayo kung gusto nyo, hanggat kaya ninyong gawin, basta pumirma siya dyan na pauwiin si Digong at pumapayag siya. Pero, bago yon, pipirmahan ni Marcos, may kondisyon ang ICC. Ano ang kondisyon ng ICC? Magiging miyembro ulit ang Pilipinas sa ICC. Pangalawa, maraming bawal. Monitor na ang Pilipinas sa ICC ngayon. Under. O, kung ikaw, Presidente, papayag ka nun? Diba? O, mamili kayo. Ang problema lang, ma-pride kayo eh. Kala nyo naman kasi, mga santo kayo. Mga pangit na ang lahi ninyo. Diba? Kausapin, alam niyo sa totoo lang, mapapauwi yan si Digong kung si Sara mismo pumunta kay BBM. Hindi naman siya papatayin doon ni BBM. Wala namang kaso si PBBM nang nanununtok. Ha? Pumunta siya doon, kausapin niya si PBBM sa Malacanang. Total, makapal naman yung mukha niya, pakapalan na niya. Ha? Pauwiin mo naman yung papa ko, BBM. Ganun na siya, BBM. Itabi muna natin yung ating awayan, BBM. Pauwiin mo muna yung papa ko, BBM. Kay yung tatay ko noon, BBM. Diba? Diba nung na-presidente ang papa ko? Diba? Pinalibing naman ang papa ko, ang papa mo. So, bilang kaibigan, o kahit huwag mo na ako ituring na kaibigan, BBM. Itabi mo muna natin yung ating hidwaan, yung ating hindi pagkaintindihan, BBM. Pauwiin na muna kung papa, BBM, kay mahal na ba ang gastos na mo pamasahe, BBM, pabalik-balik. Yung mga ninakaw namin, BBM, sa confidential fund namin, magkakapatid, BBM, pati yung 51 billion ni Pulong, BBM, maubos na, BBM, oy. Ganun lang. Diba? Naubos na, BBM. Di bali na ipakulong mo kami lahat, BBM, dito sa Pilipinas. Oh, at least nasa Pilipinas kami, BBM, kay alam mo, BBM, pag namatayan yung papa ko, BBM, doon sa ICC, BBM, na dako man kay gastos, BBM, kay magpakrimit ka, BBM, mahal, pa-travel pa dito, BBM. So, bilang BBM, pakiusap ko, BBM, bago man mamatay yung tatay namin, BBM, basta sa Pilipinas na BBM. Ha? Love you, BBM. Di ba? Alam nyo, she may not like my answer. She may not like ni hao, shi pao, shi pu, shi jing ching, peng kwa, jong jong. Yan nga sinasabi ko ngayon, BBM. Ha? Anong kinakain mo? Hindi, siya, mga diwending strawberry. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. She may not like, putang ina ninyong lahat. Sino ba namang hindi pipirma sa ICC yan kung sasabihin mo, putang ina ninyong lahat. Lisa Marcos, Bongbong Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Naalala mo pa ba? Nagbigay ka sa akin ng sobre na kasulat DepEd. Ang sabi mo, money. Meron kang instruction for me about money. Di ba? Ang kapal ng mukha mo, hindi ka naman miyembro ng gobyerno, namigay ka ng pera. Tapos sabihin nyo sa akin, confidential yan. Sabi mo, ibigay ko sa DepEd. Sinunod kita, putang ina ka.
Di ba? Kung ikaw si BBM, hindi ka pipirma, presidente ka ng Pilipinas, ginagalang ka, mumurahin ka di oras, live pa. Sinabi mo may written instruction about money. Di ba? Ano ngayon? Yan yung katotohanan, mga kababayan. Di ba? So alam niyo na, mga kababayan, huwag kang mag-alala, ma'am. May nakausap na akong killer. Kapag ako pinatay, sabi ko, patayin niya si BBM, si Lisa at si Martin. No joke! No joke! Putang ina kayo! Sabihin mo, saan siya dalahin? Tangina ka. Diba, mga DDS? Ano? Ang imong amahan, gipalubong ang akong amahan, gipalubong ang imong amahan. Pero ang akong amahan, imong gipapriso, tang ina ka. Di ba? Alam niyo na. Alam ko yun, no? Di ba? Yung isa naman, yan si Marcos. Bangag talaga yan. Sabi ni Punong yan, yan si Marcos. Bangag talaga yan. Imagine ninyo, kapag mayroong bumatikos, pag nagsalita ka against the bangag, kakasuhan ka agad. Mga balat sibuyas. Kaya, magbantay gud mo ba? Magbantay gud mo. Kay unsa gani mahibtabo sa akong amahan diya sa ICC, guguluhin ko talaga ang Pilipinas. Tanawa biya. Tanawa biya ninyo. Timan-igin na ninyo. Timan-igin na. Ug unsa gani mahitabo sa akong amahan diya sa loob ng ICC, guguluhin ko talaga ang Pilipinas. Di ba? Sa palabas na pinamagatang girl boy, bakla tomboy. Di ba? Comedian vlog, maraming salamat sa yung super sticker. Thank you so much po. Yeah, so yun lang po mga kababayan inano ko lang, nag-mesmerize lang ako. Ano lang iniisip ko lang kanilang mga sinasabi na hindi ko makakalimutan. Ano ba 'yon? Bakit? Ano yung problema mo? Bakit ka nagkikis-kis na? Kaya sa totoo lang mga kababayan, yan talaga ang mangyari. Hindi makakalimutan ng sambayan ng Pilipino yan. Yung mga sinasabi lang, sabihin mo saan ka dalahin, tang ina ka. Ang akong amahan, gipalubong ang imong amahan, pero ang akong amahan, imong gipapriso, tang ina ka. Yeah. Putang ina ninyong lahat. So, yun lang. Mga kababayan, maraming salamat sa inyong lahat. Sana sa sunod mga kababayan, sana meron na, baka may iba pa namang angka na naman ng politiko, tapos paupuin dyan sa national politics, tapos magiging ganyan katulad sa mga Duterte. Kasi biruin mo, magkakapatid, lahat matatapang, nanghahamon. Tapos pag pinatulan, nawawala. Diba, kita mo yan. Yun lang po, mga kababayan. Sana walang matulad yan. Sana wag na tularan, sa totoo lang. Diba? Biruin nyo mga kababayan,
Kung ang mga Duterte nagaganyan, ano pa yung ibang angkan na politiko kung gaganyan din ugali? Kaya dapat wag na. Sa totoo lang mga kababayan, last na lang dapat yung ganyan. Wag na kayong bumuto ng mga politiko angkan-angkan, yung tatay president, yung anak vice, mayor, congressman, kagawad, chairman. Pangit yung ganyan, no? Kasi kapag isa sa kanila masaktan, nagtutulungan sila tapos abusing of power. Diyan, kasi ang sasabihin agad, tatay ko presidente, o ako vice president, laban ka, o ako congressman, ako mayor, o ako kagawad, o. Di ba? Nagtutulungan eh. Tapos abusing of power. Ang lalakas ng loob magsalita, ang lalakas ng loob magbanta, kasi bakit? Nasa posisyon sila eh. Di ba? Be kind, plan A, plan B, plan C. Be careful, people. Be kind. Plan E, plan B. Mga kababayan, ngayon, nakakaharap tayo sa krisis ng sigalot ng Middle East. So para makabawas tayo sa paggamit ng enerhiya, iwasan ang carpooling, bisikleta. She may not like my answer. She may not like me. So yun lang mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayo palagi at magandang gabi. Bayan. Ay, wala na si Noli Di Castro. Patay na ba? Ay, hindi pa pala. Buhay pa pala. So yun lang mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat kayo paglagi, hindi ko po kayo maisa-isa. Ayan po, Ankita Kids po tayo ulit bukas. So see you next live. God bless po. Thank you mga kababayan. Bar passer yan ha, 80 ang grado. Pero hindi ko, ito ha mga kababayan, bago ako mag-end. Ang sabi ng mga DDS, grabe si Sara no, unang take lang yan, pasado agad sa bar. Pero pag tinanong mo anong meaning ng preamble, hindi alam. 'Di ba? Maniwala kayo, mga kababayan. Si Sara daw pasado, isang take lang ng bar, 80 ang grado. Pero bakit pag tinanong mo anong meaning ng preamble, hindi niya alam? 'Di ba? Oh. So 'yun lang, maraming salamat.